Metrobank prepaid card. Alam mo ba na merong ina-offer na prepaid card sa Metrobank at pwede mo rin tong i-consider. Just in case na gusto mong maging safe yung actual bank account mo or Metrobank ATM card. Paano? Tara, pag-usapan natin. By the way, kung first time mo sa channel na to at gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Dito sa bank account natin sa Metrobank, kung sakaling mawala yung ATM card o halimbawa na compromise ito, na-access din yung PIN mo, pwedeng makuha yung lahat ng laman ng bank account mo. Pwedeng ma-withdraw ito or magkaroon ng unwanted transaction. That's why, pag-ingatan din yung ATM card or debit card mo. Pero, paano kung pwede ka naman magdala ng card pero hindi yung debit card or ATM card mo na nakalink sa bank account or savings account? Instead, prepaid card siya. Para saan nga ba ito? Sabi dito, isa sa mga features niya is safer than carrying cash. Pwedeng oo din naman na kaysa mawala yung cash mo, pag ito yung nawala pero wag naman sana mangyari, pwedeng protected pa rin siya ng PIN, which is same din naman sa debit card. Yun nga lang for this one, limited lang yung budget na ilalagay mo dito. Dahil nga prepaid siya, loloadan mo lang siya from your actual bank account na ililipat mo dito. At dahil nga niloloadan mo lang din siya, pwedeng magkaroon ng strategy for budgeting. Ibig sabihin, iloload mo lang dito yung target mo na ma-spend lang for that event or for that day. Effective din to kung sakaling nagbibigay ka ng allowance, halimbawa for students, at hindi pwede magkaroon ng bank accounts for them muna, pwede mo i-consider yung prepaid card kung saan ito yung loloadan mo kung magkano man yung allowance nila for the week or for the month. Ang maganda pa dyan, para din itong debit card. Perfect for everyday use kasi pwedeng pang bayad sa mga establishment, pwedeng pang shop online, pwede rin magamit for withdraw. At katulad ng debit card, protected din ito ng EMV chip at meron ding PIN card para magamit for transaction. Paano makapag-apply nito? Pumunta lang sa pinakamalapit na branch ng Metrobank, magbigay ng 100 pesos, mag-fill out ng form, at dapat meron kang active email address at cellphone number. Yung 100 pesos, ito na yung pinakamayiging bayad mo sa card. At gaano nga ba katagal magagamit itong card na to? Meron itong validity na 10 years. I'm not sure kung mag-update to sa future. I-double check nyo na lang by the time na nag-avail na kayo ng card. Idagdag ko na lang din, nakatulad ng sabi natin kanina, pwedeng makapag-withdraw per day up to 50,000 pesos yung allowed, per transaction is 10,000 pesos. Kapag card yung mismong gamit. Allowed din yung cardless withdrawal na pwedeng ma-initiate sa Metrobank app. Ang limit naman yan is per transaction, ganun din, 10,000 pesos, pero per day is 30,000 pesos lang. Ang pwedeng ma-load maximum for the month is up to 150,000 pesos, pero wala itong balance limit. Ibig sabihin, pwede kang mag-load the following month ng 150,000 pesos, regardless kung may natira ba from previous month. Basta per month, per client, 150 lang yung limit, pero kung sakaling may mga natira for that month, hindi naman yan mawawala or hindi naman yan makakap 250,000 pesos, patuloy lang na madadagdagan yon dahil nga dito sa sinasabing wala itong balance limit. Yung incoming lang per month o yung pag-load ang merong cap which is 150,000 pesos nga. Linawin ko lang din na bago kayo mag-avail nito, hindi ito covered ng PDIC. Hindi ito deposit product at hindi rin ito nag-earn ng interest. Ngayon pag-usapan natin yung mga karagdagang features bago kayo mag-avail. Wala itong maintaining balance. Pwedeng ma-access anywhere. Pwede rin ma-register online para nga naman ma-monitor yung transaction, yung pag-withdraw, yung paggamit ito for purchases. Also, pwede rin itong magamit within the Philippines at isa sa mga pinakapaborito ko bukod sa na-monitor yung pag-spend. Dahil nga niloload mo lang yung balanse, may iwasan natin yung overspending sa paggamit ng prepaid card dito sa Metrobank. Perfect for students or sa mga nag-allowance or para sa atin din na binabudget yung spend natin monthly or weekly. And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Kung pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyong i-check itong mga nasa baba. Sana makatulong. See you sa mga next videos. Bye-bye!